Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ating pong bigyan ng oras itong si Alfredo Caramansion. Ito ang kanyang katanungan. 1 month ago po, Doc, ang resulta ng x-ray ko, subsegmental atelectatus or fibrosis. Ano po ibig sabihin nito? Ang subsegmental atelectatus, ito'y condition, ang bahagi ng baga mo ay hindi nag-expand o kaya nag-collapse. Para maunawaan mo, ano ibig sabihin nito, para yung garden hose na napilipit. Ang tubig ay hindi makadaloy na mabuti dahil napilipit nga siya. Kaya pagka meron kang subsegmental atelectatus, yung daanan ng hangin sa baga mo ay naharangan, kaya hindi makadalo yung hangin. Kaya yung bahagi ng baga mo, apektado, kaya nag-collapse. Parang lobo, pag na-impis, ito'y magko-collapse at hindi na makahold ng hangin. Ito'y katulad ng segment sa baga mo na nag-collapse, hindi na siya makahold ng hangin at maaring dahilan ito ng pagkasira ng tubo ng hangin, pagkakaroon ng bara sa airway. Ang fibrosis isang condition na merong pagkasira, merong peklat ang baga mo. Ang fibrosis, ito'y peklat, parang katulad pagka nasugat ka, ay pag gumaling yung sugat, magkakapeklat. Yan po ang paraan ng pagre-repair ng sugat. Kasi yung peklat, ito po isang uri ng collagen. Ito'y uri ng protein na stronger kaysa sa regular tissue. Kaya yung peklat, ito'y nagiging less flexible ang baga mo. Kaya yung fibrosis, pag meron kang fibrosis or peklat sa baga, dahil sa na-damage yung baga mo, ay ang baga mo hindi na siya flexible at minsan nahirapan ka ng huminga. Ang pagkakaroon mo ng subsegmental atelectatus and fibrosis na nakita sa x-ray mo, mahalaga na magpakonsulta ka sa doktor para maipaliwanag ng maayos ang natuklasan at bigyan ka ng tamang impormasyon at recommendation base sa iyong kaso. Ang subsegmental atelectatus and fibrosis, ito'y dalawang magkaibang kondisyon na apektadong baga mo. Yung subsegmental atelectatus, ito'y nag-collapse ang small portion ng baga mo, na ito'y magiging dahilan ng pagbabara ng maliliit na daanan ng hangin, at lalo na kung may plema ka o kung merong tumor dun sa area ng baga mo. Yung subsegmental atelectatus, ito po ay hindi naman seryoso. Nare-resolve naman ito pag ito ay ginamot. Ang peklat o yung fibrosis sa baga, ito po ay dahilan sa sobra mong paninigarilyo, nagkaroon ka ng malubhang sakit sa baga, o na-expose ka sa toxin. Ang fibrosis, mahirap sa baga mo na mag-function na mabuti, nagiging dahilan ng tapos kang huminga at inuubo ka. Ang subsegmental atelectatus and fibrosis, ito po ay ito po ay dapat bigyan ng tamang treatment. Paalala po muna sa calcium magnesium with zinc and vitamin D, ito important mineral sa baga natin. Ang calcium ay importante sa muscle contraction, kasama yung contraction ng diaphragm. Ito po ang pinaka-main muscle ginagamit sa paghinga natin. Ang calcium ay napaghalaga sa pag-maintain at lakas ng flexibility ng baga. Ang magnesium naman ay kasama sa muscle function and nerve function. Importante ito para ma-prevent ang pamamaga ng baga. Ang zinc naman, pampalakas ng immune system, ma-reduce yung inflammation sa baga. Ang vitamin D, importante sa immune function, at saka po yung vitamin D, panlaban to sa lung infection. Nakita sa pag-aaral, ang calcium, magnesium with zinc and vitamin D supplement,
mahalaga ito sa lung condition na may asthma, may pneumonia, and chronic obstructive pulmonary disease. Ang simptoma po ng subsegmental atelectasis and fibrosis ay maaaring iba-iba sa nararamdaman ng pasyente. Pero ang karaniwan nararanasan ng mga ganitong pasyente, kinakapos ng hininga, inuubo, parang humuhuni pagka siya'y humihinga, nagkaka-chest pain, madaling mapagod, nahirapan mag-exercise, kaya kailangan po pagka meron kang subsegmental atelectasis and fibrosis, ma-diagnose ka ng tama, maraming test na gagawin, x-ray, CT scan, pulmonary function test, yan. Ang vitamin C po isang powerful antioxidant, nakakatulong pang-protect sa baga. Ito po ay pampalakas ng ating immune system, ma-prevent ang baga sa infection, at ang vitamin C para ma-reduce ang inflammation sa baga. Nakita sa pag-aaral ang vitamin C, ito'y maganda sa mga taong may asthma, kaya kung nagtitake ng vitamin C supplement, kung meron kang asthma o allergy, nagiging less severe ang symptoms. At ang maganda po, i-take mo to, ipagsabay mo, ang vitamin C at Super B complex, pagsabay mo, pareho kasi silang water-soluble vitamins, inumin mo sila 30 minutes bago kayo mag-almusal. Once a day lang naman ang inom. Ang treatment ng subsegmental atelectasis and fibrosis depende sa underlying cause nito. Maaring meron kang medication para ma-open ng airway. Kasi nga yung segmental atelectasis, ito po yung portion ng baga mo na nag-collapse, no? Kaya hindi makadaan yung hangin. Ang mga medication na ginagamit sa panggagamot sa subsegmental atelectasis, ito po yung mga bronchodilator na tinatawag. Itong bronchodilator na to, nagre-relax ng muscle sa daanan ng hininga para yung hangin makadaloy palabas at paloob sa ating baga, tulad ng Ventolin. Ang bronchodilator, ito po ay pwedeng inhaled medication, dinideliver directly to the lungs through inhaler or nebulizer. O kaya oral medication, maaring iniinom by mouth at tapos ma-absorb ito sa daloyan ng dugo. Yung iba naman, ina-IV, dinidextrose. Kaya ito pong mga medication na to pwedeng injected directly sa ating veins. Kaya itong mga uri ng mga bronchodilator at ang method ng delivery, ito'y depende sa pangangailangan ng pasyente. Karagdagan ng mga bronchodilator and other medication, ang paggagamot sa segmental atelectasis, yung tinatawag medication na nakakapag-loosen ng plema para maidahak ng madali, at mga medication para ma-reduce yung ubukan ng ubo, at bibigyan ka ng antibiotic para gamutin ang infection na nagiging sanhi ng subsegmental atelectasis. Ang treatment po syempre nito, depende kung ano ang condition ninyo. Kahit na isang sakit na sinasabing subsegmental atelectasis with fibrosis, iba-iba ang condition ng pasyente. Kaya ito po kasing subsegmental atelectasis, ito po ay may bara yung daanan ng hangin. Maaring galing ito sa infection or tumor. Kaya nga po yung Super B complex, maganda yan. Tsaka yung vitamin C, itry po nyo, isama nyo sa treatment ninyo. Kasi po yung underlying condition na nagko-cause ng subsegmental atelectasis, nagka-infection ka, maaring pneumonia, bronchitis, or nagkaroon kang tuberculosis. Or kaya meron kang tumor, or kaya mga metastatic tumor from other parts of the body na nag-cause ng pagharang ng daanan ng hangin. Meron mga foreign bodies na nalanghap, o kaya mga food particles na nakapasok at nagbara, no, sa airway at nag-cause ito ng atelectasis. Meron pong isang, nabasa ko yon sa Facebook,
yung bang ano, yung gutom na gutom siya, kumain siya ng skyflakes. Sa paglunok niya, napasama po yung yung plastic ng ng maliit na plastic galing po doon sa skyflakes. At ito ay humarang itong foreign object na to, particles ng plastic ay humarang sa daanan ng hangin. Kaya ito ay talagang na-hospital siya at na-operahan. Ang asthma, ito isang chronic lung condition na nagkukos ng inflammation at pangingipot ng airway. Itong matalamak na sakit na asthma sa katagalan, pwedeng maging dahilan ito ng electrotus, no? Kaya yung COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, nadadamage yung airway at baga, at lalo na pag advanced stage na po yung COPD. Karamihan po dito yung sobrang paninigarilyo. Kaya ngayon, ang dapat yung gawin, meron kayong bronchodilator, nasabi ko na po yun. Ito yung medication, nagpaparelax ng muscles sa daanan ng hangin sa baga. At meron kayong chest physiotherapy. Itong chest physiotherapy, ito yung technique na tumutulong para malusen ang mucus, mag-improve ng lung drainage, para makatulong sa pag-improve ng airflow, mag-promote ng expansion na nag-collapse na part ng baga mo. Or oxygen therapy. Ito po pagka meron kang severe shortness of breath, binibigyan ka ng tangke ng oxygen. O kaya operation, pagka severe yung collapse sa baga mo at hindi nag-respond sa treatment, ino-opera na. Ay importante po na diagnose kayo ng doktor, mat-prescribe sila ng appropriate treatment para sa inyo. Lalo na kung nakakaranas ka ng severe shortness of breath, chest pain, importante magpa-check up ka. Meron tayong oil, yung crystal oil natin, concentrated plant ito, nakaka-reduce ito ng anxiety at nagpo-promote ito ng relaxation. Bago ka matulog sa gabi, pwede kang mag-steam inhalation, yung kumukulo tubig, isa kaldero, ganon, no? Maliit na kaldero habang kumukulo, magpataka ng konting crystal oil, tapos lang hapin mo. Ito'y nakakaginhawa ng paghinga, nag-i-improve yung sleep quality mo, nakakatulong mawala ang sakit ng ulo mo, at nawawala yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo, itry mo at saka pwede mong ihaplas yan sa dibdib mo. Ang ating pong crystal oil, maganda yan sa napaso at nauntog para hindi ka mabukulan. Pag kinakabag ka, masaktan tiyan mo, nagsusuka ka, ihaplas mo lang yan sa lalamunan mo, sa dibdib mo, sa sikmura at tiyan mo. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag hinaplas mo yan sa balat mo. Available yan sa Patnubay, no? Pwede kayong magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin lang yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver po sa inyo yung items na yan. Cash on delivery yan, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ang subsegmental electrotus, ito'y collapse ng small area ng baga at merong humarang na yung maliliit na airway, it leads to alveoli, ito'y supot ng hangin sa baga. Kaya yung subsegmental electrotus, ito'y maaring mild at mariresolve naman without treatment. Kaya mayroong mga natural remedies para ma-promote ang healing tulad ng deep breathing exercise kasi tumutulong ang paghinga ng malalim para ma-expand ang baga at lumuwag yung plema. Ang paghinga ng malalim breathing exercise pa, pwede kayong umupo o humiga sa komportableng position, mag-inhale ka slowly and deeply through your nose. Punuan mo ng hangin yung lungs mo, and then dahan-dahan ito ay exhale mo through your mouth. Pwede mong gawin ito several times a day. Yun din pong yung tapik-tapikin mo yung dibdib mo, wag naman malakas, yung balikat mo, yung braso mo, yung dibdib mo, tapik-tapikin mo ganon,
nakakalusen ito ng plema at nagpo-promote ito ng drainage, no? Gawin mo yan, basta itap mo yung dibdib mo, yung wall, ito pong pagtapik-tapik na yan, malaking tulong po yan para guminhawa ang paghinga mo. Tsaka stay hydrated. Maya-maya, umiinom ka ng warm water para umimpis yung plema, para maidahak mo, di ka mahirapan. At least meron kang 8 glasses of water per day, warm water. Gumamit ka ng humidifier para magdagdag ng moisture sa hangin. Nakakatulong to para malusen ang mucus, madali kang makahinga. At pwedeng yung ventilador, sa harap, sa bandang ibaba ng ventilador, maglagay ka doon ng malaking tasa na may tubig. Tapos pag umiikot yung ventilador, yung hangin ay nagkakaroon po ng tubig, no? Malaking tulong po yan sa inyo. At saka isa pa, ang activated charcoal ay magandang gamitin to, lalo pag kinakabag ka. Daan taon na po ang paggamit ng charcoal bilang gamot. Ito'y maganda sa food poisoning, drug overdose, nagpiprevent ng hangover. Very effective ito pag-absorb ng gas and toxin sa bituka. Kung may bad breath ka, sanhin ng bakterya, ay inaabsorb po ito ng activated charcoal, yung bakterya sa tiyan at bituka mo. Available to sa patnubay. Okay, para ma-prevent po yung subsegmental atelectasis or fibrosis, huwag kang manigarilyo. Iwasan mong ma-expose sa second-hand smoke. Magpabakuna ka panlaban sa pneumonia and flu. At saka kung meron kang asthma or COPD, ito ay dapat mong babantayan. Kumain ka ng healthy food at mag-exercise ka regularly, makakatulong ito sa inyo. Kaya nga po tandaan nyo po itong subsegmental atelectasis, ito po yung nag-collapse ang small area ng baga mo at nagkaroon ng blockage doon sa daanan ng hangin. Doon sa airway, papunta sa alveoli, ito yung supot ng hangin sa baga. Kaya po ang mga natural remedies dito sa ito pong subsegmental atelectasis, nasabi ko na po yung deep breathing exercise, yung pagtapik-tapik sa dibdib, pag-inom ng tubig, at saka yung humidifier, paggamit ng ating crystal oil, paliligo ng warm water, no? At saka kailangan po huwag kayong magpapagod. Huwag yung kalimutan yung medication. Magpe-prescribe ang doktor nyo para ma-open yung airway, malusin ang mucus at ma-reduce yung inflammation. Kaya kailangan po nito yung oxygen therapy, yung chest physiotherapy, mahalaga gagawin niya ng doktor mo. Yung pulmonary rehabilitation, ito po'y treatment sa hospital o gagawin ng doktor sa iyo. Kaya nga po, huwag kang manigarilyo, inuulit ko, iwasan mo yung usok, yung pollution, at magpabakuna ka laban sa pneumonia, mapasustansyang pagkain, maraming prutas at gulay, iwasan nyo po yung mga empty calories, no? Yung mga sugary food, unhealthy fats, iwasan nyo. Yung regular exercise, at least 30 minutes moderate exercise ka every day. At yung stress mo, nakakapagpalala ng subsegmental atelectasis and fibrosis. Kaya dapat alamin mo kung paano i-manage ang stress tulad ng exercise, relaxation technique, and spending time in nature. Kaya kung meron po kayong subsegmental atelectasis and fibrosis, maaring kausapin mo yung doktor para mag-provide sa inyo ng personalized guidance and support. Ang omega-3 fatty acid, ito ay anti-inflammatory at meron siyang antioxidant properties. Maganda, i-take ito nang meron pong bara yung baga, no? At merong peklat po yung baga. Beneficial ito sa mga merong asthma, COPD, pneumonia. Ito nakita nila yung mga merong problema sa baga, uminom ng omega-3, ay lesser ang attack ng asthma. At nakita rin yung omega-3 na tinake ng mga COPD,
nag-improve ang kanilang function. Kaya nga po, para maiwasan para maging shorter ang duration ng illness ng baga at hindi na kailangan ng hospitalization sa yung everyday na pangalaga sa katawan, mag-take kayo ng omega-3 fatty acid, calcium, magnesium, at vitamin C at B complex. Yan po yung mga sinabi ko sa inyo kanina. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pakiclick din po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Sa akin naman pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, pakiclick lang po yung follow, like, and share. Ganon din sa Rear at ganon din po sa aking TikTok. Kung gusto nyo magpa-deliver ng ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakibigay lang po yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-deliver sa bahay po ninyo. I-charge sa inyo ang shipping fee, cash on delivery ito. Dadako tayo sa ating food for thought, Philippians chapter 2 verse 15. Kayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan. Ang mataong mapanlin lang at masasama, kaya kailangan daw tayo maging ilaw na nagdiningning parang bituin sa kalangitan. Yan po ang mensahe ng ating food for thought sa sa gabing ito. Inuulit ko po, ang sabi sa Philippians 2:15, maging ulirang anak kayo ng Diyos, matuwid at walang kapintasan. Yan po ang paalala sa atin. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala patnubay ng Diyos na sumatin, and God bless us all.